rockin' with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay at nakapag-dinner na ng bonggang-bongga. Kung ako naman ang tatanungin ninyo, kararating lang namin galing Central Bank na hindi pa ako umaakyat sa taas. Nagpaiwan ako dito sa lobby kasi nga sabi ko dito na ako gagawa ng vlog ko for Sam Sam TV. And then, ayun, kumain na rin kami sa labas kanina kasi na nandun na kami. May gusto akong kainin na parang gusto ko yung may yung sauce na basta, ayun, yung kinain ko kanina, perfect, ang sarap. At, ayun, may binili kami sa Central Bank na things. Ayun naman. Anyway, so ang pag-uusapan natin today, it's about Atisa Manalo, di ba? Si Atisa kasi officially candidates na siya dito sa Miss Universe Philippines. And naloka ako kanina. Kasi akala ko mga lang to, biro-biro na sasali daw si Atisa Manalo. Yung mga panggulat ba, yung panakot, mga ganon. Pero kanina, sa totoo lang, iba yung dating, yung nakita ko na siya na talaga ay isa sa mga officially candidates ng Miss Universe Philippines. Yung in-announce na siya ay magiging represent ng Quezon Province. Oh my God, naloka talaga ako. Nasabi ko, grabe, this is it na talaga. Yung lumabas siya, langilabot ako. Saka yung nagsalita si Atisa Manalo, grabe, nagtayuan talaga yung balahibo ko. Sabi ko, ay eto na yun, real na talaga, makikipagbardagulan talaga ang isang Atisa Manalo sa lahat ng magiging kandidata dito sa Miss Universe Philippines. Ayun. So, ang tagal natin itong hinintay at ang saya lang nung feeling kasi finally nandito na siya. Wala pa naman tayong kasiguraduhan kung siya na talaga ang mananalo na Miss Universe Philippines this year kasi magkukumpit pa siya at marami talaga siyang malalakas din na makakalaban, di ba? Kung iisipin mo, hindi ganun kadali. Kaya lang kasi, ang iniisip ko dito, malakas din ang isang Atisa Manalo. Hindi naman niya magiging first runner-up sa Miss International lang ganun-ganun lang, di ba? Kung hindi yan malakas. Ang nakakatakot kay Atisa, syempre, yung well-experienced siya, saka ang dami niya ng tinalo, di ba? So, ngayon pa ba to Ngayon pa ba tayo magdadalawang isip sa kanya? Iba talaga ang dating ng isang Atisa Manalo. Kanina nga sa interview niya, di ba, sinabi niya na hindi siya basta-basta magpapatalo ng ganun-ganun lang. At malakas talaga siya, di ba? So, yun, matapang, sabi niya gano'n. Matapang ang isang Atisa Manalo. Na totoo naman, kasi sa experience naman niya sa binibining Pilipinas, nakita naman natin na hindi talaga siya nagpakabog. Tapos, yung laban niya sa Miss International, talagang tinono niya talaga, di ba? And maganda, ang ganda ng mukha, grabe. Sobrang kanina, sabi ko, grabe, ang ganda ng mukha ni Atisa. Yung mga bitter naman na grabe naman kayo maka-comments. Ang sabi nila, ay naku, parang feeling ko, maganda lang si Atisa Manalo, pero hindi siya mananalo. Eh Diyos ko, nagkaroon pa ng manalo sa apelido niya kung hindi naman siya mananalo. I think, Atisa Manalo, fit siya para sa Miss Universe dito sa Mexico. Kasi, yung beauty na ino-offer niya, ang ganda, plus meron talaga siyang X factor. So, feeling ko, isa siya sa mga pwede natin ipadala sa Miss Universe this year para mapantayan yung level ni tawag dito, ni Michelle D. So, yon. Kaya lang, sabi ko nga, sana si Atisa talaga yung manalo kasi marami pa siyang pagdadaanan kasi maraming talagang malalakas. Kung si Michelle D na, di ba? Nag-Miss World din, Miss World Philippines. Pero pagdating dito, ginawa po na nilang first runner-up. So, ibig sabihin, hindi basta-basta din talaga ang pagsali sa Miss Universe Philippines. Kailangan talaga, kung gusto mo manalo dito, yung determinasyon mo talaga. Si Catherine Di Maranan nga, first runner-up na sa supranational. Pero,
'di ba? Anong nangyari? Ginawa lang din nilang first runner-up. So, ibig sabihin, hindi talaga basta-basta. Kailangan, nandoon ka talaga yung determinasyon mo, ipanalo mo yung pageant, lumaban ka, di ba? Kaya, ayan yung dapat gawin ni Atisa Manalo, lumaban ka, di ba yun? So, exciting to kasi syempre may Atisa sa competition. And then, ano ba ang dapat mong abangan sa kanya? Ang dapat mong abangan sa kanya kung paano niya ipapanalo ang corona ng Miss Universe Philippines. Ayun yung dapat mong abangan. Kasi syempre, titignan mo dyan, paano ba ito papalo? Ano ba ang mga pasabog na gagawin? Ano ba ang eksena? Ano ba ang makikita natin kay Atisa Manalo na bago? Ano ba yung ino-offer dito ni Atisa Manalo? Ayun yung mga aabangan mo para ma-convince ka na siya ang mananalo dito, di ba? So, yun. So, lahat yan. Siyempre, hindi lang naman si Atisa, pati yung mga kalaban niya, maghanda din. Kasi siyempre, may isang Atisa Manalo sa competition, hindi naman ganun kadali yun. Ngayon, pinagsasabong nila to si Alexis sa si Atisa. Kasi ang sabi nila, ayan, yung mga maka-Alexi, ang sinasabi nila, nabasa ko yung mga comments nila, nako, mukhang malamya naman si nako, geto, yung mga maka-Atisa naman, sinasabi naman nila, strong lang tong si Alexi. Alam mo ko ako tatanungin ninyo, parehas lang naman silang pwede. Kaya lang kasi syempre, well-experienced itong si Atisa Manalo, kaya ang laki nun tsansa niya. And then, nandoon din na iisipin mo din na, oo nga naman, makakalaban siya talaga ng todo-todo. And then si Alexi naman, baguhan, ang nakikita ko naman sa kanya, very empowered. So, ayun, malaman natin yan sa presentation ng dalawang kandidatang to kung sino ba talaga ang aariba. Pero kasi hinihintay ko din mag-confirm ang pambato ng Taguig. Nako, isa pa to. Talaga naman masasabi ko din na kung ganda ang pag-uusapan kay Christy McGarry. Oh my God! Gusto ko yung beauty na meron siya. Matangkad, tapos sexy, tapos ang galing din na ito sa performance sa entablado, di ba? So kung iisipin mo, pareha silang exciting talaga dito sa Miss Universe Philippines for this year. And then, si Christy McCary kasi talagang din to, yung alam mo yon na first runner-up niya nga yung Miss Intercontinental, di ba? Saka, beautiful talaga. Alam mo yun, yung pag tinignan mo siya, ayun talaga yung pwedeng maging isang Miss Universe din. Oo. Kasi, kung i-base mo sa kay Shanice, di ba? Si Shanice na Miss Universe ngayon ng Nicaragua, ay nako, talagang masasabi ko, pwede yun level. Kasi may class kasi din talaga yung beauty ni ni Christy McGarry. Kaya parang feeling ko, eto ang isa sa mga matitinding makakalaban ni Atisa kung sasali ito. Diba? Diyos ko Lord. Siyempre doon na ako sa yung tampan total package talaga, yung may height, may body, and then may beauty. Ayun talaga yung dapat. Kasi sa ngayon, ang era ngayon ng Miss Universe, lalo na Mexico, ayan si Kun-an, yung JKN Legacy, I think gusto nila yung mga Latina looks at saka gusto nila yung mga talagang, alam mo yon, yung may shape. Parang bumalik sila sa Trump era. Yung moment ng Trump era na kung paano ito kumuha ng beauty queen, ganun sila ngayon. So, ayun din yung gusto kong makita dito kay Miss Universe Philippines. Si Michelle D di ba nakita mo yung naglakad sa kahapon si Michelle D doon sa sabi ko, grabe yung ganda-ganda ni Michelle D. Sana kung ganun yung ayos niya, I think Michelle D ang mananalo sa Miss Universe. Di ba hindi na tayo nakamove on kay Michelle D. So, yun. So, ako talaga, I think gusto ko yung next candidates natin, yung kasing level din talaga ni Michelle D na kayang pantayan talaga yun lahat. Ayun. Sabi ko nga, basta kailangan may beauty, may body, and then plus talaga matalino at may advocacy.
winner yon. So yon, hindi naman imposible na manalo ulit tayo ng Miss Universe this year kung makakakuha tayo talaga ng kandidata na alam mo yon na matindi. At magpasalamat tayo ngayon yung mga nagiging kandidata natin, etong batch na to mukhang malakas kasi andyan dyan si Atisa Manalo, may Alexi Brooks, and then kung papasok pa to si Christy McGarry, oh my God, talagang ay lamunan na, di ba? So yon, so matirang matibay na lang sa kanila talaga yung pag-uusapan dito. Sino ba ang matitira at sino ba ang matibay at sino ang papalo at sino ang maliligwak. So yon, so ayun yung aabangan natin kung sino pa ba, and then yung mga nakikita natin ng mga kandidata pa na yung mga from outside the country. Ay, my God, winner din, di ba? So, kaabang-abang talaga sila. Anyway, so, ayan yung antabayanan natin. At syempre, kung ano yung ipapakita ni Atisa Manalo ngayon dito sa laban niya sa Miss Universe Philippines for 2024. Are you excited, guys? Kasi ako, yes, sobrang excited na ako. Sana magsimula na ang Miss Universe, no? Ang balita ko, ang start daw ng pageant nila next month na. Di ba? Diyos ko Lord, sana magsimula na ang bardagulan ng magkaalaman na kung sino nga ba ang mag-shine like a diamond star ngayong 2024. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys. Guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang pagmamahal at suporta na binibigay ninyo, syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, ano pang hinihintay mo? Subscribe na. So guys, thank you so much. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.